Matalinong sapatero. Ito ang kwento ng isang mahirap na sapatero na nakatira sa isang maliit na baryo kasama ang kanyang asawa. Wala siyang hanap buhay at hindi nagtagal, nawala na rin siya ng pera para ipambili ng pagkain. Isang araw, nagdesisyon siyang kausapin ng kanyang asawa. Hindi na ako dapat manatili pa dito sa atin. Wala akong makuhang trabaho. Magtutungo ako sa lungsod at magbabaka sakali na baka doon magkaroon ako ng disenteng trabaho, mahal ko. At narating nga ng sapatero ang lungsod. Nilibot niya ang mga kalye habang sumisigaw ng, "Gumagawa ng sapatos! Nag-aayos ng sapatos! Gawin nating mukhang bago ang luma niyong sapatos o pakintabi natin ang mga ito! Lapit lang po kayo! Ako na pong bahala sa sapatos ninyo!" Hindi pinalad ang sapatero noong araw na yun. Kinabukasan, sinubukan niya muli na makahanap ng pagkakakitaan. Inalok niya ulit ang mga tao. "Gumagawa ng sapatos! At nagkukumpuni ng mga ito!" Isang ginang ang tumawag sa kanya. Ginoong sapatero, pakiayos naman ang mga ito. Aba, opo! Pumwesto ang sapatero sa pintuan ng bahay ng ginang at sinimulang tahiin ang mga sapatos nito. Narito na po! Maayos at mukhang bago! Magkano, Ginoo? Isang baryang tanso po! Ito bayad ko. Kinuha niya ang bayad at agad na umalis. Nang marating niya ang sunod na kalye, isa pang babae ang tumawag sa kanya para magpakumpuni ng sapatos nito. Ginoo, ito ang mga sapatos ko. Pakiayos naman po ang mga to. Inayos agad ng sapatero ang mga sapatos. Kinuha niya ang bayad at umalis din. Mukhang nakarami ako ng kita ngayong araw Kung magsusumika pa ako, magkakaroon ako ng sapat na pera para makabili ng asno. Matyagang nagtrabaho ang sapatero at makalipas ang ilang araw, nakaipon siya ng 4 na gintong barya. Gamit ang mga ito, bumili siya ng asno at nagpa siyang bumalik sa kanila. Nang sumunod na araw, nag-impake siya ng kanyang mga gamit at naglakbay patungo sa kanila. Sa gitna ng kanyang paglalakbay, may nakasalubong siyang isang grupo ng tulisan. Oh, Diyos ko! Siguradong kukunin nila ang mga pera ko at babalik ako sa pagiging mahirap muli. Anong gagawin ko? Sadyang matalino ang sapatero. Hindi siya nawalan ng pag-asa at agad na nag-isip ng plano. Itinali niya ang isang piraso ng gintong barya sa liig ng kanyang asno at nagpatuloy sa paglalakad. Nahuli siya ng mga tulisan. Ilabas mo lahat ng pera mo! Sige na! Bilis! Ngunit, isa lang akong mahirap na sapatero. Wala akong ibang yaman kundi ang asnong ito. Palayain niyo na ako. Nang sandali ring yun, lumikha ng tunog ang asno at nahulog naman ang gintong barya sa kanyang liig. Talaga ba? Kung gayon, saan mo nakuha ang mga gintong barya? Ang lakas mong magsinungaling sa amin, ha? Tingin nyo na ito, pakiusap! O siya, sasabihin ko na! Nakagagawa ng ginto ang asnong ito na siyang pinagkukunan ko ng pera. Kung gayon, ipagbili mo sa amin ang asno at makakawalan ka namin. Hindi maaari. Mawawala ang lahat sa akin kung ipagbibili ko ito. Huwag kang mag-alala. Bibigyan ka namin ng 50 piraso ng barya. Sige, ngunit kailangan makasama ng bawat isa sa inyo ang asnong ito ng isang buong araw. Kung hindi, sa huli ay mag-aaway-away kayo sa pera. Ipinagbili nga ng sapatero ang asno at umuwi na sa kanila. Masayang-masaya siya sa nakuha ang mga piraso ng gintong barya. Ginamit niya ang pera para bumili ng isang manukan. Samantalang narating na rin ng mga tulisan ng kanilang lungga kasama ang asno, kinausap naman sila ng kanilang pinuno. Bilang inyong pinuno, marapat lamang na ako ang unang mangalaga sa asno. Sinunod ng mga tulisan ng kanilang pinuno at kinagabihan nga natulog ito sa kwadra kasama ang asno. Sa kanyang pagising, nais niyang makuha agad ang pera. Pagsapit ng umaga, napansin niyang walang anumang bagay ang makikita sa kwadra. Ginalugan niya ang buong paligid ngunit wala siyang natagpuan. Napagtanto niyang naloko sila ng sapatero. Ilang sandali pa, dumating ang isang tulisan. Pinuno, ang mga ginto natin! Gaano karaming ginto po ang nagawa ng asnong yun? Mamayang gabi mo malalaman kung ikaw na ang makakasama ng asno sa pagtulog. Walang pinagsabihan ng pinunong tulisan sa nangyari dahil gusto niyang makatiyak na hindi siya nakagawa ng pagkakamali. Sa mga sumunod pang araw, sinamahan ng bawat tulisan ng asno.
Ngunit wala silang nakuha mula rito. Tunay ngang nalinlang sila ng sapatero. Nag-usap-usap noon ang mga tulisan. Nalinlang tayo ng hamak na sapatero. Tuturuan natin siya ng leksyon. Pinagbili niya sa atin ang karaniwang asno katumbas ng 50 gintong barya. Kailangang mabawi natin ang pera sa kanya at parusahan siya sa panlulokong ginawa niya. Tama! Halina kayo! Nagpunta ang mga tulisan sa bahay ng sapatero na nooy abala sa paggawa sa bukid. Nakita niya ang mga itong paparating. Nagmadali siyang pumasok ng bahay at kinausap ang asawa niya. Makinig ka. Pagdating ng mga tulisan at hinanap ako, sabihin mong may ginagawa ako sa bukid at utusan mo ang ating aso na si Milo para tawagin ako. Pagkatapos, nagtago ang sapatero sa likod ng bahay. Ilang sandali pa, dumating na nga ang mga tulisan. Nasaan ang pangahas na sapatero? Tawagin mo! Nais namin siyang makausap. Abala siya sa bukid. Hayaan mong ipatawag ko siya sa aso namin. Milo, tawagin mo ang amo mo. May mga tao rito ngayon na naghahanap sa kanya. Anong ibig sabihin nito? Isang aso ang tatawag sa asawa mo para pumunta dito? Oo naman, naunawaan niya ang lahat. Sa tuwing nasa bukid siya at kailangan ko siyang makausap, uutusan ko lang ang aso naming si Milo para ihatid sa kanya ang aking mensahe. Habang nag-uusap ang mga tulisan at ang ginang, dumating naman ang sapatero. Oh, ikaw pala! Sinabi ng alaga naming aso na gusto mo raw ako makausap. Wala kaming nakuha mula sa asno. Niloko mo kami! At nagsinungaling ka! Ngunit, sigurado akong nagkakamali kayo. Ang lahat ng aking yaman ay nagmula sa asno. O siya, naniniwala na kami. Pero kailangan mong ipagbili sa amin ang asnong ito. Hindi ko siya kayang ipagbili. Hindi ako papayag. Tutumbasan namin ng 40 gintong barya ang asno. Tumanggi man nung una, pumayag na rin ang sapatero na ibenta ang alagang aso. Kinuha na nila ito at nilisan ng lugar. Nang marating nila ang tinutuluyang kuweba, sinabi ng pinuno sa iba pang tulisan na siya ang dapat na unang makasama ng aso. Sumunod naman ang mga ito. Tinawag ng pinuno ang kanyang anak na si Camila. Makinig ka, anak. Aalis muna ako para magtrabaho. Kung may maghanap sa akin, utusan mo si Milo na tawagin ako. Masusunod po, Ama! Hindi nang tagal, may dumating na Ginoo at nakiusap kay Camila na tawagin ng ama. Sandali lang po! Ipapatawag ko siya agad! Milo! Tawagin mo si Ama! May gustong makipagkita sa kanya! Agad ngang umalis ang aso, ngunit sa halip na pumunta sa pinunong tulisan, nagtungo ito sa bahay ng sapatero. Nang bumalik ang tulisan kinagabihan, napansin niyang wala si Milo roon. Naisip niyang bumalik ito marahil sa kanyang tunay na amo. Kaya muli siyang bumalik sa bahay ng sapatero. Ha? Bumalik si Milo sa'yo? Oo, narito nga siya. Sa tingin ko'y nangungulila siya sa akin. Bigyan mo lamang siya ng sapat na panahon at makikita mo. Kikilalanin ka niya bilang bago niyang amo. Muling isinama ng pinuno si Milo. At kinabukasan, ipinaubaya niya ito sa kanyang kasamahan. Nanatili ito sa piling ng iba pang tulisan ng mga sumunod na araw. Ngunit patuloy itong bumabalik sa sapatero. Sa pangalawang pagkakataon, nalaman nilang nalinlang na naman sila. Nag-usap-usap uli sila. Hindi na tayo dapat magpaloko ngayon. Tuturuan ko ng leksyon ng sapaterong yon. Muling bumalik ang mga tulisan sa sapatero. Hindi nila pinakinggan at pinaniwalaan ang anumang sabihin niya. Sa halip, isinilid siya sa isang sako at dinakip. Tahimik lamang ang sapatero habang nasa loob ng sako. Napadaan sa isang simbahan ng mga tulisan at nagmungkahi ang isa sa kanila. Napakainit talaga! Pwede ba tayo magpahinga sa simbahan? Siguro naman pwede nating ipagpabukas ang trabaho. Iniwan nila sa daan ng sapatero at nagtungo silang lahat sa loob ng simbahan. Nasa tuktok ng isang burol ang simbahang yun. Napadaan ng isang tagapangalaga ng baboy. Nang marinig ng sapatero ang boses nito, may naisip siyang magandang ideya at nagsimulang magsisigaw. Hindi ko gagawin yun! Hindi ko gagawin yun! Pakiusap, pakawalan niyo na ako!
Narinig ng Ginoo ang pagsigaw ng taong nasa sako at nilapitan niya ito. Tinanong niya ang sapatero. Sandali lang! Anong nangyari, kaibigan? Ano ka mong hindi mo gagawin? Sino naglagay sa'yo dyan? Gusto nilang pakasalan ko ang anak na babae ng hari, pero ayaw kong gawin yun! Bakit naman? Nahihibang ka na ba? Kung ako ang nasa kalagayan mo, siguradong pakakasalan ko ang prinsesa. Kung yan ang nais mo, halika, ikaw ang isisilid ko sa sako. Pakasalan mo ang mahal na prinsesa. Talaga ba? Oo naman, pero pakawalan mo muna ako. At tinulungan nga ng Ginoo ang sapaterong makalabas sa sako. Siya naman ang pumalit dito. Itinali ng sapatero ang sako at lumisan kasama ang mga baboy. Lumabas ng simbahan ng mga tulisan kinagabihan. Kinuha ang sako at umalis. Makinig kayo. Itatapon natin siya sa putikan nang matuto siya ng leksyon. Hinagis nila sa putikan ng inakala nilang sapatero at umalis agad. Sa gitna ng daan pabalik, nakasalubong nila ang sapatero at nagulat sila. Paano ka nakarating dito? May isang mahiwagang lugar sa ilalim ng putikan. Napakaraming ginturo na at ang tagapangalaga ay ang mga baboy na to. Nakaalis ako roon sa tulong nila at nagdala ako ng mga piraso ng ginto. Sa katunayan ay babalik ako roon. Sandali! Dalhin mo kami sa lugar na yon. Binabalaan kita. Huwag mong hawakan ang mga ginto. Ngunit, Sumunod ka na lang. sige, kung ito ang nais mo. Narating ng grupo ng tulisan ng lugar kasama ang sapatero. Kung gusto niyong makakuha ng ginto, kailangan niyong isilid ang sarili ninyo sa sako. Isinilid nga ng mga tulisan ang kanilang sarili sa sako. Itinapon silang lahat ng sapatero sa putikan at iniwan sila kasama ng mga baboy. Naloko na naman niya tayo! Hoy! Pakawalan mo kami! Hindi ka na namin gagambalain! Aray! Huwag mo kaming iwan dito pag-iusap! Patuloy silang nagsisigaw habang masaya silang pinaglalaroan ng mga baboy. Pinagtawanan ng sapatero ang tagpong yun at bumalik na siya sa kanilan. Mula noon, payapa at masaya na siyang namuhay kasama ang kanyang asawa.